Kabanata 801. Si Jared ay ganap na nababalot sa espiritual na kahulugan ni Declan. Ngunit hindi niya ito nilabanan. Hinayaan niya lang sa huli subukan ang kanyang kakayahan. Makalipas ang ilang oras, bahagyang kumunat ang noo ni Declan. Siguradong may kapangyarihan si Jared bilang isang senior Grandmaster. Pero napansin kong may nakatagong aura din sa kanya. Kahit na wala akong ideya kung ano ito. Ito ay malamang naligtas na ipagpalagay na iyon ang kanyang trump card. Kaya naman sobrang tiwala niya sa laban. Senior Grandmaster ka lang. How does you challenge me to away? Naghahanap ka ba ng kamatayan o ginagawa kang malakas na backup? Tanong ni Declan at ngumisi. Sinusubukan niyang ipahiwatig na nahanap na niya ang sikreto ni Jared. Gayunpaman, mayabang na sagot ni Jared. Hindi ko kailangan ng anumang malakas na backup para talunin ka. Huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Sa lahat ng mayroon ka. Ha! Napakayabang. I bet kaya kung tapusin ka sa isang kamay lang. Habang nagsasalita siya, namumutla ang manggas ni Declan. Pagkatapos, hindi mabilang na mga butil ng liwanag ang natipon patungo sa kanya. Dati, matagal. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng mga ilaw, na nagpapakinang sa kanya tulad ng araw. Nang makita iyon, agad na pinaandar ni Jared ang kanyang espiritual na enerhiya, habang ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw ng matulin. Nagsimulang dumami ang bagyo sa kanyang harapan. Lahat ng mga bato sa lupa ay natangay ng hangin. Naging mas malakas, napangisi si Declan nang makita ang bagyo sa harap ni Jared. Anong baguhan? Sa susunod na sandali, naglabas siya ng dalawang anting-anting mula sa kanyang manggas. Nagtipon ng mga nakakasilaw na liwanag mula sa kanyang katawan. Sa alindog. At agad silang naging dalawang higanting dragon na kumikinang sa isang lilim ng ginto. Nang makita iyon, natigilan si Axton at ang ilan pang matatanda. Kahanga-hanga ang mag-i-craft. Boom! Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Ang mga gintong dragon ay sumugod patungo kay Jared. Sa kabila nito, hindi natakot si Jared. Bahagya niyang ikinaway ang kanyang kamay at itinuro ang bagyo sa kanyang harapan. Patungo sa dalawang gintong dragon. Hindi nagtagal. Tuluyan ng nilamon ng bagyo ang mga dragon. At, nagsimulang umikot ang mga dragon sa loob ng bagyo. Ang mga dragon ay biglang naglaho habang sila ay mabilis na pinaikot sa loob ng bagyo. Pinaikot sila sa mga batik ng liwanag muli. Dahan-dahan ding nawala ang bagyong may pagkulog pagkatapos noon. Pagkatapos na tumira ang alikabok, isang kabuoang gulo lang ang makikita sa pinangyarihan. Walang pagbabago kay Jared. At si Declan na parang hindi man lang nangyari ang labanan. Iyan lang ba ang mayroon ka? Panunuya ni Jared. Tuluyan ang nagdilim ang mukha ni Declan habang nakatitig kay Jared. Nagngangalit siya at dumura. Hindi ko inaasahan. Magaling ka sa mag-i-craft. Parang minamaliit kita. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking dragon. Pagdurog ng Formasayon. Pagkatapos niyang magsalita, dahan-dahan niyang iniunat ang mga palad niya. Pagkatapos, nagsimula siyang bamulong ng spell bago nagsimulang maglabas ng mga magic seal ang kanyang mga kamay. Yung mga magic seal, patuloy na gumagawa ng mga tunog ng pagsabog sa hangin. Hindi nagtagal, nagsimulang yumanig ang taluktok ng bundok. Mayroong hindi mabilang na mga bitek na lumilitaw sa paligid. Jared, sa loob ng mga bitek, may ilang kadena na kasing kapal ng braso. Ang mga itim na kadena ay naglalabas ng nakamamatay na layunin. May kabuuang 9 na kadena na kamukha ng mga sawa na nakalahad ang kanilang mga pangil. Alam na ang mga tanikala na iyon. Atakihin siya sa lalong madaling panahon. Nakasimangot si Jared. Noong una, gustong gamitin ni Jared ang focus technique para makuha ang nakamamatay na layunin mula sa dragon crushing. Pagbuo, gayunpaman, alam niya na bago niya makuha ang lahat ng nakamamatay na layunin, papatayin siya ni Declan. Una, kung tutuusin, napansin niyang mas malakas si Declan kaysa sa inaasahan niya. Dragon Slayer Sword. Inilapat ni Jared ang kanyang kanang palad at lumitaw sa kanyang kamay ang magic sword. Na nilalamon ng apoy.
Nang makita ang Dragon Slayer Sword, nanlaki ang mga mata ni Declan sa gulat. Kaya, ito ang iyong malakas na backup. Hindi sumagot si Jared kay Declan at pasimpleng itinaas ang kanyang Dragon Slayer Sword. Matapos itong indayog patagilid, ang Dragon Slayer Sword ay nagsunog ng mas maliwanag. Habang ang naglalagablab na apoy ay sumiklab sa lahat ng direksyon. Isang hog-ong, maririnig ang tunog na nagmumula sa espada. Ang Dragon Slayer Sword at Jared ay pinagsama. Ang mga flare na nagngangalit ng husto ay lahat. Ang espiritual na enerhiya ni Jared. Nagpadala siya ng kabuoang siyam na flare patungo sa siyam na kadena. Nang matugunan ng mga flare ang mga kadena, ang nakamamatay na layunin sa mga kadena ay nagliyab. Nasinundan ng isang basag. Tunog. Lahat ng kadena na nasunog ay nahulog sa lupa na parang mga sawa na pinugutan ng ulo. Ang susunod. Sandali. Naging pulbos sila at agad na nawala. Mabilis na nagsara ang mga bitek sa sahig bilang. Mabuti naman. Itinuro ang Dragon Slayer Sword kay Declan. Malamig na sinabi ni Jared. Iyan ba ang pinakamahusay na pamamaraan na mayroon ka? Ano pa ang meron ka? Dalhin mo na. Ang mukha ni Declan ay ganap na nagdilim ng ang kanyang pinakamahusay na diskarte. Ang Dragon Crushing Formation ay nai-render. Walang kwenta ni Jared. Pagtingin kay Jared, napuno ng gulat ang mga mata ni Hayden. Hindi niya naiintindihan kung gaano kalaki si Jared. Napabuti ang kanyang kakayahan sa loob lamang ng ilang araw. Brat, wala akong magagawa sa iyo ngayon dahil nasa iyo ang magic sword. Ngunit huwag kang mag-alala. Dahil gagawin ko. Bumalik ka para maghiganti sa lalong madaling panahon. Dahil doon, umatras si Declan at tumakbo pababa ng bundok. Nang makita iyon, halos isumpa ni Hayden si Declan. Hindi siya makapaniwala na si Declan ang tumakas sa eksenang wala siya. Sinusubukan ba niyang gawin akong scapegoat? Walang pag-aalinlangan. Tumalikod si Hayden at tumakbo na rin palayo. Sa katunayan, wala nang iba pa. Mahalaga kaysa iligtas ang sarili niyang buhay noon. Nagulat si Axton at ang mga matatanda nang makitang si Declan at Hayden ay tumakas sa eksena sa sobrang duwag. Paraan. Nang makabalik sa katinoan si Axton at gustong humabol. Mabilis silang pinigilan ni Jared. Huwag mo silang sundan. Ibinalik niya ang Dragon Slayer Sword habang ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng shit. Panginoon ko, ayos ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Axton. Umiling si Jared bago umubo ng isang subo ng dugo. Tila napakalakas ng mag-i-craft ni Declan. Kung hindi nahirapan si Jared na kumapit at matakot kanya, ang sitwasyon ay magiging mas malala. Hindi nagtagal. Nakaya ni Jared na maglakad pababa ng bundok sa tulong ni Axton at ng iba pa. Sa simula, mayroon siya. Nagplanong umalis sa araw na iyon. Ngunit malinaw na kailangan niyang magpahinga sa Medicine God Sect para sa isang araw ngayon. Kinabukasan, pinilit ni Jared na umalis sa Medicine God Sect sa kabila ng paghikayat sa kanya ni Axton na manatili ng mas matagal. Alam niya na kung hindi siya aalis, hindi siya makakarating sa Nameless Island pagsapit ng ika-15 ng Hulyo. Pagkatapos maglakad palabas ng Medicine God Sect, bumili si Jared ng flight ticket papuntang Southern Spire. Kailangan niyang kunin isang bangka doon para makarating sa Nameless Island. Pagdating niya sa Southern Spire, gabi na, bumili siya ng tiket sa bangka ng maaga. Bago siya nakahanap ng hotel na matutuluyan. Ang plano niya ay sumakay ng bangka papuntang Nameless Island kinaumagahan. Nang maghapunan lang si Jared sa hotel, napansin niyang mas maganda ang negosyo ng hotel kaysa sa inaasahan. Patuloy ang pagbuhos ng mga customer. At ang mga taong iyon ay malinaw na mga martial artist na hinuhusgahan. Yung aura na pinalalabas nila. Ang Southern Spire ay hindi sikat na lungsod. Kaya bakit ang daming martial artist nagtipon dito? Dahil fully booked na ang mga kwarto sa hotel. Walang choice si Jared kundi subukan at suhulan ang mga tauhan ng hotel para bigyan siya ng kwarto. Bakit napakapuno ng hotel? Tanong ni Jared sa mga tauhan. Wala akong ideya. Napakaraming customer ngayon. Sa tingin ko lahat sila ay pupunta sa dagat.
Pero hindi ko alam. Anong balak nila? Sagot ng tauhan habang umiiling. Sa pagtingin sa mga tauhan, masasabi ni Jared na ang lalaki ay isang karaniwang tao. Kaya tiyak na hindi niya gagawin. Alam kung ano ang ginagawa ng mga customer na iyon. Kaya naman, naglabas si Jared ng isang stack ng pera at inilagay ang mga ito sa ng tauhan. Tulungan mo akong maghanap ng kwarto. Mag-I stay lang ako ng isang gabi. Ayaw ni Jared na maghanap ng ibang hotel. Alam niya iyon dahil fully booked na ang lahat ng kwarto dito. Hotel. Magiging pareho din ito para sa iba pang mga hotel. Ang mga tauhan ay mukhang walang magawa habang siya ay sumagot. Kami. Talagang fully booked kami. Duda ako kahit sa atin. Makakahanap ng bakanteng kwarto ang manager. Kahit na sinasabi niya iyon ay nakatutok ang kanyang mga mata sa salansan ng pera sa kamay ni Jared. Malinaw. Siya. Gustong kunin ang libo na iniaalok sa kanya ni Jared. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, mabilis na kumuha si Jared ng isa pang stack ng pera at inilagay ito sa mga tauhan. Kamay. Ang stack ay malamang na nagkakahalaga ng ilang libo. Halika, tulungan mo ang isang kapatid. Pwede ba? Nakangiting sabi ni Jared. Nanlaki ang mga mata ng tauhan nang makita ang makapal na salansan ng pera. Siya pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sagot ni Mister, wala po talaga kaming bakanteng kwarto. Gayunpaman, kung hindi ka tot-utol, maaari kang manatili sa aming dorm. Huwag kang mag-alala, mag-isa ka sa dorm magdamag. Itataboy ko ang iba ko pang kasamahan palabas ng kwarto. Oo naman, basta may matutulog lang ako. Ngumiti si Jared at idinagdag. Nga pala, may makakain ka ba? Pwede mo ba akong dalhan ng pagkain? Siyempre, mangyaring. Maupo ka, bibili ako agad ng pagkain para sa iyo. Kasabay nito, nagpunta ang mga tauhan upang maghanda ng pagkain. Siguradong kayang bilhin ng pera ang lahat. Nang tingnan kung gaano kasaya ang mga tauhan. Umupo si Jared, pababa sa isang sulok. Sa ngayon, maraming tao ang kumakain sa restaurant ng hotel. Maya-maya, may napansin si Jared na pamilyar. Figure na nakaupo sa isang table na hindi kalayuan sa kanya. Si Sean iyon mula sa pamilyang Cooper sa Jadeboro. Simula nang kunin ni Jared ang buhay ni Xander. Hindi na niya nakita, alinman sa mga Cooper ngayon. Wala sa kanila ang dumating para maghiganti rin sa kanya. Nakaupo si Sean sa mesa kasama ang isang kamukha niya. Kasabay nito, maraming lingkod ng nakabantay sa likod nila ang pamilya Cooper. Lahat sila ay mga senior grandmaster. Dahan daw ang lumingon si Jared sa harapan para hindi siya makita ni Sean. Hindi niya gusto ang anumang gulo bilang siya lamang. Nais makapunta sa Nameless Island ng ligtas. Gayunpaman, itinaas niya ang kanyang mga tainga at nagsimulang mag-eavesdrop sa mga ito. Sa kakayahan ni Jared, siya, naririnig ang kanilang pag-uusap kahit ang mga taong iyon ay nakaupo isang dosenang metro ang layo mula sa kanya. Sylvester, napaka-magical ba talaga ng isla? May malaking dragon ba talaga doon? Wala pa akong nakitang totoo. Dragon kanina, baka isa lang itong mito. Dinig na dinig ni Jared ang boses ni Sean. Noon niya napagtantong nakaupo si Sean kasama ang kanyang kapatid na si Sylvester. Hindi ko alam kung may totoong dragon. Pero sigurado akong may mga kakaibang hayop doon. Kung makukuha natin isang beast core, ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa aking paglilinang. Puno ng pananabik ang mga mata ni Sylvester habang nagsasalita. Sylvester, sabihin mo sa akin ang tungkol sa lupaing ninuno ng mga Cooper. Narinig ko na ang mga tao doon ay lahat. Walang kamatayan. Na kaya nilang gawin ang lahat ng uri ng mga kahanga-hangang gawa. Naging immortal ka rin ba? Parang curious na estudyante si Sean nang tanungin niya si Sylvester tungkol sa ancestral land ng mga Cooper. Gayunpaman, natigilan si Sylvester nang marinig ang tanong ng kanyang kapatid. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na huwag ka nang magtanong? Ukol dito. Ang pag-alam sa lahat ng ito ay hindi makikinabang sa iyo. Nang makita kung paano nagagalit si Sylvester, tumango si Sean at sumagot. Okay.
Nakuha ko na. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Sinabi niya, anyway, pupunta ka ba sa Dragon Island para makuha mo ang iyong kamay sa isang Beast Core para patayin si Jared at ipaghiganti si Xander? Ngumuso si Sylvester at sumagot, hindi ko kailangan ng Beast Core para kitilin ang kanyang buhay. Ang dahilan kung bakit ako pupunta sa isla ay dahil sa utos ng matandang patriarch. Kailangan kong tapusin ang gawain bago ako makapaghiganti kay Xander. Kamatayan. Halata sa tono niya na wala siyang respeto kay Jared. Ha! May sense naman yata. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isang immortal ngayon. Walang kalaban-laban si Jared sa'yo. Sigurado ako, madali mong kikitil ang buhay niya. Talagang bilang na ang mga araw ng B***start na iyon. Sinubukan ni Sean ang mantikilya. Sylvester up, sa sandaling iyon. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa silid. Ang taong namumuno sa grupo ay isang binata na kasalukuyang nagwawalis ng tingin sa kabuuan ng silid na may mayayabang na tingin. Pagkatapos, isang subordinate sa likod ng binata ang humakbang bago siya tumikim at nagpahayag, Mister, dumating na si Chalvez. Kakailanganin kong umalis kayong lahat sa pagkakataong ito. Namin na, nakareserba ang buong lugar. Ipinatunog niya na ang pagdating ng tao ay katulad ng pagdating ng isang emperador noong unang panahon. Napasinghot ang iba nang marinig ang anunsyo. Tapos yung mga taong kumakain sa ang restaurant ay pawang mga martial artist. Dahil hindi sila ordinaryong tao. At ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng kahit na nagmula sa mga kilalang pamilya. Ang mga salitang iyon ay hindi nagpapahina sa kanila. Karamihan sa mga tao ay hindi pinansin ang anunsyo. Ngunit hindi iyon ang kaso kay Sylvester. Bilang kanya, biglang nagbago ang ekspresyon. Tara na, sabi niya, Sylvester, anong kinakatakutan mo? Sino ang lalaking iyon? Tanong ni Sean na puno ng pagkalito. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Cooper ay isang kilalang pamilya sa Jadeboro. At saka, pumasok si Sylvester, ang lupaing ninuno ng mga Cooper at nilinang pa nga ang banal na martial art. Bakit ba siya natatakot dito? Ginoo, Chalvez. Sa katunayan, hindi pa narinig ni Sean ang tungkol sa pamilya Chalvez. Hindi ko akalain na may ganoong pamilya. Jadeboro, tumahimik ka. Sinaman ang tingin ni Sylvester si Sean bago ito tumayo at lumabas ng kwarto. Nang makita iyon, mabilis na sinundan ni Sean ang kanyang kapatid kasama ang kanilang mga subordinate. Nang madaanan ni Sylvester ang binata, iniwas ng huli ang tingin sa kanya. Kahit nakaalis na ang mga Cooper, hindi gumalaw kahit isang pulgada ang ibang tao. Maliwanag, hindi sila nagpaplanong umalis anumang oras sa lalong madaling panahon. Nang makita ang sitwasyon, naging malamig ang ekspresyon ng binata. Noon lang, nagsalita ang subordinate. Kanina pa nagsimulang maglabas ng nakakatakot na aura. Naging malamig ang kapaligiran kaya ang mga tao sa restaurant nagsimulang manginig. Nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga customer bago sila tumayo at isa-isang umalis. Masasabi nila na ang binata ay malakas at hindi siya isang taong mapaglilibangan nila. Isang martial arts grandmaster. Nang maramdaman ni Jared ang aura ng nasasakupan ng binata ay natigilan siya. Hindi siya makapaniwala na lamang ay isang martial arts grandmaster. Sa totoo lang, lahat ng martial arts grandmasters ay mga overlord. Dahil dito, halos imposible para sa kanila upang maging subordinate ng ibang tao. Hindi nagtagal, lahat ng tao sa restaurant ay tumakas. Si Jared lang ang naiwan na nakaupo mag-isa sa sulok. Naghihintay na may hain ang kanyang pagkain. Nang makitang walang planong umalis si Jared, binigyan siya ng nakakamatay na tingin ng nasasakupan ng binata. Sa loob ng ilang segundo, isang alon ng nakamamatay na aura ang tumungo kay Jared. Bilang tugon, nanatiling nakayuko si Jared. Parang hindi niya napansin na inaatake siya. Gayunpaman, nang ang aura ay nasa loob ng kapansin-pansing distansya, isang harang ang lumitaw sa balat ni Jared at nakaharang. Lumabas ang aura. Whoosh! Ang aura na nakaharang ay tumama sa mesa sa gilid at nabasag ito sa pira-piraso.
Nagulat ang nasasakupan sa nakita. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Jared habang ang amo niyang si Christoph. Si Chalves ay natigilan. Mister, nandito na po ang pagkain niyo. Maya-maya lang ay dumating ang mga tauhan na kumuha ng pera ni Jared kanina para ihain sa kanya ang masaganang hapunan. Gayunpaman, nang mapansin niyang umalis na ang lahat ng iba pang mga customer at ilang tao na lang ang naiwan sa restaurant, nagulat siya. Ibaba na ang pagkain. At maaari na kayong umalis. Mahinahong sabi ni Jared sa mga tauhan. Ha? Oh, sigurado. Napatingin ang mga tauhan sa mesa at upuan na nagkapira-piraso bago siya mabilis na tumango. Dahil nagtatrabaho siya sa hotel. Aware siya na may mga customer na magsisimula ng away. Doon madalas, sa pagtingin sa sitwasyon, naisip niya na isang away ang nangyari. Nagmamadali niyang nilagay. Binaba ang mga pinggan at umalis sa lugar upang maiwasan ang gulo. Kinuha ni Jared ang tinidor at nagsimulang kumain ng dahan-dahan. Hindi pinansin ang grupo ng mga tao. Nakakuyom ang kamao ng lalaking umatake kay Jared kanina habang nanlamig ang ekspresyon nito. Kung kailan lang siya, akmang sasalakayin muli si Jared. Ikinaway ni Christoph ang kamay para pigilan siya. Matapos masulyapan si Jared, umupo si Christoph sa isang table at nagpadala ng maghahanda ng pagkain. 1/3. Makalipas ang ilang minuto, tapos na kumain si Jared. Tumayo siya at nagsimulang magtungo sa labasan ng restaurant. Lahat, saglit, hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang grupo ng mga tao sa harapan niya. Ginoo, Chalves. Ang lalaking umatake kay Jared kanina ay napalingon kay Christoph na may dissatisfaction na nakasulat sa buong mukha. Nang makita niya si Jared na naglalakad palabas ng pinto nang walang pakialam. Gayunpaman, ikinaway ni Christoph ang kanyang kamay. Sinulyapan niya ang papaalis na figure ni Jared at tahimik lang. Pagkalabas ng restaurant, gusto munang hanapin ni Jared ang mga tauhan na maghahatid sa kanya sa dorm. Dahil gusto niyang magpahinga. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang mga tauhan kahit saan siya maghanap. Naisip niya na ang huli ay malamang nagtatago sa kung saan dahil sa takot matapos makitang may mga customer na nag-aaway. Ang restaurant. Sa huli, umalis si Jared sa hotel na walang magawa at naglakad-lakad sa kalye ng Southern Shire. Kahit na ang Southern Shire ay hindi isang malaking lungsod. Ito ay matatagpuan sa tabi ng dagat. Nakikita niya ang malawak na karagatan bilang siya nakatayo sa kalye. Mayroong ilang mga hanay ng mga mansyon sa tabi ng dagat. Kahit gabi na, meron pa rin. Maraming tao ang bumibisita sa dalampasigan. Dahan-dahang naglakad si Jared patungo sa dalampasigan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang karagatan gamit ang kanyang sarili. Mata, wow! Panoorin mo yan. Napakalawak ng karagatan. Ginagawa nitong napakaliit ng lahat ng tao. Hindi, kahit gaano pa sila kalakas. Sila ay isang maliit na butil ng alikabok kumpara sa dagat. Sa pagtingin sa mga parola na kumikinang ng maliwanag upang gabayan ang mga bangka sa tamang direksyon. Biglang si Jared, nadama na wala. Hindi niya alam kung saan siya patungo sa buhay. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kaunting takot na malaman ang tungkol sa kanyang pinagmulan. Kahit na malaman ko ang tungkol dito. Ano ang dapat kong gawin? Gagawin. Iniwas ni Jared ang tingin at umiling. Sinubukan niyang pigilan ang sarili na mag-overthink sa mga bagay-bagay. Ito ay magiging fine. Kailangan ko lang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Habang namamasyal sa dalampasigan, may mga magagandang babae na dumadaan paminsan-minsan kay Jared. Yung mga babae, nagkaroon ng fair skin at sexy figures. Sa kabila nito, sumulyap lang sa kanila si Jared bago lumingon sa kanya. Pansin sa ibang lugar. Bagamat maganda ang mga babaeng iyon, hindi sila may kukumpara kay Josephine. May klase si Josephine. Kilos na wala sa mga babaeng iyon. Kung tutuusin, lumaki siya sa isang mayamang pamilya. Kaya naman, hindi lahat ng babae ay magkakaroon ng kagandahang taglay niya. Bukod doon, bihira rin ang makakita ng babaeng kasing charming at galante ni Lisbeth. Ang pagiging investigador ng
Ang kagawaran ng hustisya. Kamangha-mangha ang hitsura ni Lisbeth pagkatapos niyang ilagay ang kanyang uniforme sa kanyang perpektong figure. Natagpuan ni Jared ang kanyang sarili na iniisip si Josephine at Lisbeth nang hindi sinasadya. Biglang ang eksena ni Lisbeth. Ang pagiging hubad. Bagamat nakayakap siya sa kanya noon. Wala siya, mga iniisip tungkol sa kanya. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa eksena ngayon, nalaman niyang nagkakaroon siya ng reaksyon sa kanyang sarili. Ibabang katawan. Kung tutuusin, si Jared ay isa lamang normal na tao na may pagnanasa. Natural lang sa kanya na magkaroon ng ilang reaksyon. Napabuntong hininga siya. I wonder where Mr. Dinala sila ni Derigonza. Na-miss niya si Josephine at ang iba pang mga babae matapos na ilang araw na silang hindi nakakausap. Aalis na sana si Jared sa dalampasigan. Maraming tao sa kanyang harapan ang nakakuha ng kanyang atensyon. May ilang batang babae na nakasuot ng swimsuit na masayang naglalaro sa dalampasigan. Nakapaligid sa kanila ang mga lalaking iyon. Ay nakalock ang kanilang mga tingin sa kanila. Matapos titigan ang mga babae ng ilang saglit, tuluyang natigilan si Jared. Yung mga babaeng nasa harap niya ay walang iba kundi sina Josephine, Lisbeth, Melanie, at Renee. Nakaswimsuit sila habang naglalaro sa dalampasigan. Hinati nila ang kanilang mga sarili sa dalawang grupo habang nagsasaboy ng tubig dagat sa isa't isa. Napatulala si Jared. Paano sila nandito? At bakit nandito rin si Renee? Hoy, mga babae, gusto mo bang sumakay sa akin ng speedboat at tamasahin ang simoy ng dagat? Isang lalaki na nakaistilong manamit at nakasunglass ang nagsimulang manligaw kay Josephine at sa mga babae. Napasulyap si Josephine at ang iba sa lalaki at hindi pinansin. Hindi siya ang unang lalaking nanligaw. Kasama nila sa araw na iyon. Nang makitang hindi siya pinansin ng lahat ng babae, muling sinabi ng lalaki, mga babae, ang pangalan ko ay Sebastian Wolfenstein. Ipapaalam ko sa iyo na ako ang pinakamayamang tao sa Southern Shire. Si Robert Wolfenstein ang aking ama. Ikaw ba, nakikita mo ang hanay ng mga speedboat doon? Akin silang lahat, maliwanag. Naisip ni Sebastian na pagkatapos ipakilala ang kanyang sarili bilang anak ng pinakamayamang tao. Kahit na ang madamdamin ang pakikitungo sa kanya ng mga reserve girls. Gayunpaman, si Josephine at ang iba ay patuloy na hindi pinansin na para bang hindi nila siya narinig. Ang sitwasyon ay naglagay kay Sebastian sa isang awkward na posisyon. Ginoo, Wolfenstein, hindi mo na kailangang patuloy na lagyan ng butter ang mga ito dahil hindi ka nila pinapansin. Bakit? Hindi mo ba hahayaan na ako at ang mga kaibigan ko ang makasama mo? Sabi ng isang babaeng may magandang figure sa tabi. Sebastian, sampal. Agad na sinampal ni Sebastian ang dalaga sa mukha. F*** off. Ikaw ang nagpapabyot sa akin. At saka, walang babae sa Southern Shire ang makakalaban sa alindog ko. Dahil doon, galit na galit siyang humakbang patungo kay Josephine. Sa sobrang takot ng babaeng nasampal ay hindi na siya naglakas loob na umimik. Paimpol niyang hinawakan ang pisngi niya. Ang luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, napakaganda ng itsura ni Josephine na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pagkalapit kay Josephine, hindi na kumibo si Sebastian at pasimpleng iniunat ang kamay para hawakan siya. Braso, gulat na gusto ni Josephine na umatras. Ngunit hinigpitin ni Sebastian ang pagkakahawak. The asterisk man. Napakakinis ng balat mo. Komento ni Sebastian na may kasamang nakakalokong ngisi. Nang makitang hinaharas si Josephine, mabilis na tumakbo si Lisbeth at ang iba pa sa kanya. Mula sa malayo, sa sobrang galit ni Jared ay agad siyang sumugod sa kanila. Bago pa man sila maabot ni Jared, nanlamig ang mga mata ni Josephine at hinawakan niya ang mata ni Sebastian. Kwelyo bago ibinalik sa kanyang balikat. Sa isang kalabog, si Sebastian ay bumagsak ng husto sa lupa. Marahas na umuubo si Sebastian na pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Ginoo, Wolfenstein. Tatlong matipunong lalaki na hindi kalayuan sa pinangyarihan ay sabik na tumakbo patungo kay Sebastian upang tulungan siyang makatayo. Samantala, si Jared,
na tumatakbo palapit sa mga batang babae upang tulungan sila, ay biglang huminto. Di niya kayang. Naniniwala na si Josephine ay natuto ng martial arts sa loob ng ilang araw na hindi niya nakita. Kahit siya, mukhang magaling talaga. Nakatayo. Hindi umusad si Jared. Gusto niyang panoorin ang takbo ni Josephine at ng mga babae. Para mahawakan ang usapin. Sa sandaling iyon, si Lisbeth at ang iba pa ay dumating sa tabi ni Josephine. Nakatitig silang lahat, si Sebastian at ang kanyang mga subordinate. Napuno ng nakamamatay na tingin si Lisbeth na para bang handa na siyang wakasan ang buhay nila ng tama. Instant. Lisbeth, Mr. Sinabihan kami ni Derigan na huwag gumawa ng gulo. Kaya tumawag ka. Okay. Hintayin na lang natin dumating si Jared. Back. Mabilis na sabi ni Josephine nang mapansin ang nakamamatay na aura ni Lisbeth. Nang marinig iyon, unti-unting nawala ang mamamatay tao na aura ni Lisbeth. Livid. Pinandilatan ni Sebastian si Josephine habang naglalaway. F***, how dare you put your hands on me? Ikaw ay feisty. Ha! Tiyak na pahihirapan kita ngayong gabi. Mga lalaki, kunin mo siya. Ikinumpas niya ang kanyang kamay bilang senyales sa tatlong matipunong lalaki na sunggaban si Josephine. Sa pagmamasid sa malayo, alam ni Jared na ang matipunong lalaking iyon ay mga karaniwang tao lamang. Kaya naman, hindi niya gumawa ng isang hakbang. Naisip niya na madaling ipadala ni Lisbeth ang mga lalaking iyon. Kaya tiyak na nakapasok si Josephine. Ligtas na mga kamay. Hoy! Panoorin mo ito. I'll take this chance to use this man for practice. Sabi ni Josephine bago siya sumugod. Patungo sa tatlong lalaki. Sa susunod na sandali, ibinato niya ang kanyang kamao sa kanila. Ang kanyang paggalaw ay kasing bilis ng kidlat. Bam! Isa sa mga matipunong lalaki ang pinadala ng ilang metro sa ere bago siya bumagsak sa dalampasigan. Nang makita ito, ang dalawa pang lalaki ay natigilan. Hindi rin makapaniwala si Sebastian sa kanyang mga mata. Hindi niya ginawa. Asahan na si Josephine. Isang babaeng mukhang mahina at payat. Ay talagang napakalakas. Nagulat din si Jared. Nakita sa suntok ni Josephine na isa siyang martial artist na may internal energy. Ngunit ilang araw na ang nakalipas. Isang ordinaryong babae pa rin si Josephine. Paano siya nakakuha ng panloob na enerhiya sa loob ng iilan? Araw. Sa katunayan, nagulat din si Josephine sa sarili niyang suntok. Pagkaraan ng ilang segundo, natauhan siya. Sabi kay Lisbeth, Lisbeth, di ba, ibinato ko lang ba ang suntok na iyon? Paano ako naging malakas? Si Lisbeth at sumagot, martial artist ka na ngayon. Josephine, ito ay natural lamang, na ang suntok mo ay makapagpapalipad sa mga karaniwang tao. Iyon ay sinabi. Kailangan mong kontrolin ang iyong kapangyarihan. Kung hindi, baka mapatay mo sila sa isang suntok. Tumango si Josephine bago lumingon sa dalawa pang lalaki, na para bang isa siyang halimaw. Nakita ang biktima nito, nang makita ng mga lalaki ang nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata. Agad silang pumihit at tumakbo. Ganap, nalilimutan ang katotohanang iniwan nila ang kanilang Panginoon. Nang makitang tumakas ang kanyang mga bodyguard, nanginginig sa takot si Sebastian. Tumalikod siya at nagsimula, tumakas din. Si Josephine ay naging isang kakilakilabot na hayop mula sa isang magandang babae na naka-swimsuit. Jeez, bakit sila tumakbo? Hindi pa sapat ang saya. How boring. Reklamo ni Josephine habang siya pinanood ang mga bodyguard at si Sebastian na tumatakbo palayo. Nakasyahan ba ito? Tanong ni Lisbeth habang tinatapik ang balikat ni Josephine na may ngiti sa labi. Nakamamangha. I feel like find some other punk to teach him a lesson. Tuwang-tuwang sagot ni Josephine. Maya-maya lang ay naramdaman niyang may humawak sa balikat niya. Nagsimula pa ang kamay sa paghaplos sa kanya. Nakakunot ang noo. Mabilis siyang tumalikod at hinagis ang kamao sa direksyon ng pervert. Gayunpaman, nang siya ay lumingon at tingnang mabuti ang kanyang inaakalang umaatake, ang kanyang kamao ay nagyelo sa hangin. Nakatayo sa harapan niya si Jared na masayang nakangiti sa kanya. Jared,
Agad na itinapon ni Josephine ang sarili sa mga bisig ni Jared. Pagkatapos, binuhat siya ng huli, nang makita kung gaano kasaya si Josephine. Agad siyang inikat ni Jared sa loob ng ilang round. Dahil naka-swimsuit si Josephine. Ramdam ni Jared ang malambot nitong katawan na dumidikit sa dibdib niya. Ah, gaano kay ganhawa. Nang makitang niyakap ni Jared si Josephine. Ngumiti si Lisbeth ng alanganin. Nakaramdam siya ng selos, ngunit naglakas loob siya. Hindi ipakita ang kanyang emosyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ni Jared si Josephine bago ngumiti kay Lisbeth. Lisbeth, maganda ka. Nakasuot ng swimsuit. Gusto mo ba ng yakap at ilang pag-ikot din? Paf! Sinong gustong yakapin ka? Inilibot ni Lisbeth ang kanyang mga mata kay Jared. Maya-maya lang ay lumapit sa kanila sina Melanie at Renee. At pareho silang naka-bathing suit. Si Renee ang mas bata sa dalawa. Ngunit pagkatapos ng mga buwan na hindi siya nakita, halatang nakita ng dalaga, lumaki ng marami. Jared. Tuwang-tuwa si Renee nang makita si Jared doon. Renee, bakit ka nandito? Nasaan si Leonidas? Akala ko ba kasama mo siya? Napansin ni Jared na kakaiba ito. Noong nawasak ang Lagrange Monastery, ang ama ni Renee, si Erasmus, ay pinatay. Pagkatapos ni Jared, naghiganti sa kanya, si Renee ay kinuha ni Leonidas. Kaya bakit siya nandito? Nakahiwalay si Leonidas. Kaya, sige, pwede naman natin pag-usapan ito sa ibang lugar. Hindi ito magandang lugar para magsalita. Hinayla ni Josephine, ni Jared, at mabilis na isinara ni Renee ang kanyang bibig. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa dalampasigan ay nakakainggit kay Jared. Dahil napapaligiran siya ng 4 mga magagandang babae. Magpapatay sana sila para maging kapalit ni Jared. Nasaan ang kapatid ko? Jared. Akala ko kasama mo siya. Don't tell me nasa Mapleton pa rin siya. Melanie. Tanong ni Jared habang pauwi na sila. Iniwan ng kapatid mo ang Mapleton. Ang iyong mga magulang ay pinatay ng Poison King. Gaya ng hinala namin, sabi ni Jared. Melanie tungkol sa mga kaganapan na naganap sa Mapleton at ipinaliwanag ang lahat tungkol sa kasaysayan sa pagitan. Poison King at mga magulang ni Melanie. All the while, tahimik na nakinig si Melanie sa paliwanag ni Jared. Kahit nakilala niya ang Poison King na iyon. Pinatay ang kanyang mga magulang. Tila hindi siya masyadong nalulungkot tungkol dito. Kung tutuusin, hindi pa niya nakikita ang kanyang mga magulang. Dati. At wala siyang naramdamang pagmamahal sa kanila. Dumating si Jared at ang mga babae sa isang hotel. Ito rin ang nakita ni Jared kanina. Pero simula nung nauna ng isang hakbang ang mga babae sa kanya, mayroon na silang mga kwartong nakalaan para sa kanila. Inakay nila si Jared sa itaas. At kumatok si Josephine sa isa sa mga pintuan ng mga silid. Lumapit si Rayleigh para buksan ito. Sila. At nang makita ni Jared ang ibang tao na nasa loob, siya ay natulala. Di Draco. Nanlaki ang mga mata ni Jared sa hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Draco sa hotel. Mga lugar. Simula nang makalabas si Draco sa kulungan. Halos hindi na siya makita ni Jared. Sinubukan niyang makapasok sa kulungan para makita Draco. At sinubukan pa niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon para paalisan si Draco sa kulungan. Para lang malaman na ang mga matatanda. Ang lalaki nang sinubukan niyang kunin siya. Natarante si Jared nang malaman niya ang tungkol sa balita noon. Hindi niya akalain na sa isang hotel magaganap ang reunion nila. Ni hindi niya inaasahan na makakasama si Draco, Josephine at ang iba pa. Come in. We can talk later. Tawag ni Rayleigh sa kanya. Nawala sa pag-iisip si Jared at nagmamadali. Sa loob ng silid, nagulat siya nang makita ang napakaraming mukha sa silid. At kailangan niya ng paliwanag upang maabutin siya. Bilis, lumingon si Draco at sinabi kay Renee. Renee, dalhin mo lahat sa katabing kwarto. Kailangan kong makausap. Jared, mag-isa. Tumanggo si Renee bago inakay ang mga babae sa katabing silid. Naiwan si Jared na mag-isa kasama sina Draco at Rayleigh. Nang makaalis ang mga babae,
Bumaba sina Draco at Rayleigh at lumuhod sa harap ni Jared. Labis na ikinagulat niya. Mabilis na hinayla ni Jared sina Draco at Rayleigh. Anong ginagawa niyo? Ano ang ibig sabihin nito? Siya pa rin maintindihan kung ano ang nangyayari. Mr. Jared, sa tingin ko oras na para sabihin sa iyo kung sino ka talaga. At ang pamana na minana mo. Draco, nakatitig ng diretso kay Jared. At nagsimula siyang maiyak habang sinasabi niya kay Jared ang kanyang pinagmulan. Tahimik na nakikinig si Jared. Pinaghandaan na niya ito, ngunit nabigla pa rin siya sa katotohanan. Ito pala ang hula ni Jared. Siya ay isang anak ng pamilya Deragon. At ang kanyang ina ay ang pangalawang prinsesa, Renalia. Si Draco ang mayordomo ng mga Deragons. Habang si Rayleigh ay bodyguard ni Renalia. Ang pamilya Deragon ay isang aristokratikong pamilya na nakatago sa mata ng publiko. At karamihan sa pamilya ay ganoon. Binubuo ng mga martial artist. Marami sa mga martial artist na iyon ay nagsimula na rin ng espiritual na paglilinang ng enerhiya. Bilang prinsesa ng pamilya, natanggap ni Renalia ang pinakamahusay na edukasyon na magagamit. At salamat sa kanyang likas na talento, lumakas ang lakas ni Renalia. Maging ang padre de pamilya ay minahal si Renalia dahil sa kanyang talento at lakas. Gayunpaman, sa kalaunan, si Renalia ay lumaki sa isang edad kung saan hinabol niya ang pag-ibig. May nakita siyang tao sa labas. Mundo at umibig bago siya nabuntis ng lalaking iyon. Mundo at umibig bago siya nabuntis ng lalaking iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nawala ang lalaki matapos sabihin sa kanya. 2/3 ni Renalia na buntis siya. Iniwan na walang walang Tumagal ito ng 2 araw at 2 gabi nang. Sa wakas, napalibutan si Renalia malapit sa Horrington. Si Renalia ay dinala pabalik sa mga Deragons. Ngunit siya, nagawang itabi si Jared bago iyon. Sa huli, nakatakas si Jared sa kapalaran ng pagiging nakunan. Matapos mahuli si Renalia, nakuha ni Riker ang kanyang mga kamay sa selyo ng pamilya. Ngunit hindi niya iniligtas ang kanyang sariling kapatid na babae. Sa katunayan, araw-araw niya itong pinahirapan. Na parang gusto pa niyang malaman ang isang bagay na itinatago niya. Walang alam sina Draco at Rayleigh tungkol sa sagot na hinahanap ni Riker. Si Riker lang ang alam nila. Hindi sumuko sa pagsisikap na iyon kahit na makalipas ang 20 taon. Pinahirapan pa rin niya si Renalia kahit sila nagsalita. Biglang napatigil si Draco sa pagsasalita nang ilabas niya ang pagpapahirap kay Renalia bago siya tuluyang umiyak. Sumama na rin si Rayleigh na mukhang guilty. Kung hinayaan lang natin si MS. Bumalik si Renalia noon. Hindi na niya kailangang magtiis ng ganitong uri ng pagpapahirap. Draco. Namumungay ang mga mata sa puntong iyon. Nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao ni Jared. At namumuti na ito sa galit na nararamdaman. Bagaman niya nakita ang sarili niyang ina. Ang balita lamang ay sapat na upang sikmurain ang apoy ng galit sa loob niya. Paano mo ako nahanap noon? Tumingin si Jared kay Draco. Puno ng puot ang mga mata nito. Sabi nga nila, kung hinayaan lang nina Draco at Rayleigh na makatakas si Renalia, hindi na niya kailangang pinahirapan. Napansin ni Draco ang puot na nag-aalab sa mga mata ni Jared. At napabuntong hininga siya. Makalipas ang ilang sandali MS. Binawi si Renalia. Nagtaka ako kung bakit niya lasunin ang sarili niyang ama. Hindi ko akalain na totoo.
Kaya 3 taon na ang nakakaraan. Pinasok ko si MS. Holding cell ni Renalia. At sinabi niya sa akin ang totoo. Sinabi niya sa akin. Tungkol sa kung paano pinatay ng sarili niyang traidor na kapatid ang sariling ama. At sinabi niya sa akin kung saan kanya iniwan. Siya. Gusto kong ay backtrack at tingnan kung buhay ka pa. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Draco at pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha bago siya nagpatuloy. The focus technique ay binigay sa iyo at hindi sa akin ang dragon ring na suot mo. Ayon kay MS. Renalia. Itong dalawa. Mga bagay na iniwan ng iyong ama. Ito ang tanda ng pagmamahal niya sa iyong ina. Sino ang tatay ko noon? At bakit nakakulong pa ang nanay ko? Ano ang gustong malaman ni Riker? Ano? May tinatago pa ba siyang sikreto? Napahawak si Jared sa balikat ni Draco sa pagkabalisa. Gusto niyang malaman ang tunay na pagkatao ng kanyang irresponsibleng ama na iniwan siya bago pa man siya isinilang. Iniisip na lang ang lahat ng dapat tiisin ng kanyang ina dahil sa pagiging unceremonious ng lalaking ito. Pag-alis ay kumulo ang kanyang dugo. Umiling si Draco. Hindi ko alam. Mr. Jared. Kahit si MS. Kilala ni Renalia kung sino ang iyong ama. Tungkol naman sa, MS, nagtatago si Renalia. Wala rin akong ideya. Walang sinabi sa akin ang nanay mo. Kahit ang kaunting pahiwatig. Pagkatapos noon, naglakbay ako sa Horrington para malaman kung nasaan ka. At ang natitira ay kasaysayan. Pero paano ka nakakasigurado na ako ang inabando ng bata? Baka ibang tao na ako. Jared. Nagtaka kung bakit sigurado si Draco na anak siya ni Renalia. Dahil ang dugo ng mga Derigons ay dumadaloy sa loob mo. Nararamdaman ko ito. At ang aking mga pandama ay hindi kailanman mali. Pagdating sa ganito, biglang umubo ng marahas si Draco. At namula ang mukha niya sa sakit. Mr. Draco. Ayos ka lang ba sir? Mabilis na pinatayo ni Rayleigh si Draco at tinapik ang likod nito. Anong nangyayari? Draco. Ayos ka lang ba? Baka ipa-check up kita. Bagamat kinasusuklaman ni Jared. Si Draco sa ginawa niya kay Renalia. Nag-aalala pa rin siya sa matanda. Kinawayan siya ni Draco at umupo sa upuan. Sa sumunod na sandali. Tila 10 taong gulang si Draco. Taon. At ang liwanag sa kanyang mga mata ay lumabo. Iniisip ni Jared kung ano ang nangyari kay Draco upang matrigger ang ganoong uri ng pagbabago. Mukhang mamamatay siya kahit kailan. Binigay na minuto. Nang makita kung paano tila nag-aalala si Rayleigh kay Draco. Naisip ni Jared na dapat alam ng lalaki kung ano iyon. Nangyayari sa matanda. Mr. Jared. Ngayong alam mo na ang katotohanan tungkol sa iyong pinagmulan. Natapos na ang aking misyon. Gayunpaman, ako, nag-leak some hints about your existence so MS. Si Renalia ay kakapit ng mahal sa buhay. Kasabay nito, ang mga Derigon ay gumagala saan man sa paghahanap sa iyo. Sa kabutihang palad, ang alam lang nila ay ang iyong pag-iral. Hindi ang iyong pagkakakilanlan. Ligtas ka sa ngayon. Pero, bago pa makatapos si Draco, lumipat siya sa isa pang marahas na pag-ubo. Hayaan mong ako ang magpatuloy. Mr. Draco. Hiniling ni Rayleigh kay Draco na magpahinga bago lumingon. Tumingin kay Jared. Mr. Jared. Ligtas ka sa ngayon.
Ngunit malalaman ng mga Dragons kung sino. Ikaw ay. Ang unang order ng negosyo para sa iyo ngayon ay ang kunin ang Draconic Essence sa Dragon Island. Tanging. Pagkatapos ay maaari mong pag-asa upang pumunta laban sa mga Dragons. Tinanong mo ako tungkol sa mga paraan na nakukuha ng mga nagsasaka ng enerhiya. Ang espiritual na enerhiya na kailangan nila. At ngayon ay masasabi ko sa iyo ang sagot. Kahit na ang mundong ito ay espiritual. Ang enerhiya ay tumatakbo ng manipis. Ang mga magsasaka ay maaari pa ring makuha ang mga ito sa pamamagitan ng mga kristal. Ang ilan sa mga mapalad ay nagtagumpay. Makuha ang kanilang mga kamay sa Draconic Essence. At iyon ay halos walang katapusang pinagmumula ng enerhiya. Ang kailangan lang nilang gawin ay ubusin ito. At ang esensya ay magbibigay ng lahat ng enerhiya na kailangan nila para sa paglilinang. Gayunpaman, bihira ang mga Draconic Essences. At sa pagkakaalam ko, kakaunti lang ng mga cultivator ang nakayanan upang makuha ang kanilang mga kamay sa isa. Karamihan sa mga magsasaka ay umaasa sa mga kristal para sa enerhiya na kailangan nila. Ang mga kristal ay magkatulad sa mga espiritual na bato. Kahit na ang nilalaman ng enerhiya ng mga ito ay 100 beses na higit pa kaysa sa mga bato. Nakita ko. Kaya ang mga bagay tulad ng mga kristal at Draconic Essences ay umiiral sa mundong ito. Napaisip si Jared sa kanyang sarili at sinabing, "Ako, walang ideya ang mga bagay na tulad ng mga iyon. Kung totoo ang sinasabi mo. Kung gayon ang mga ito ay higit na mahalaga kaysa anuman. Espiritual na bato o mga halamang gamot. Maraming paraan para sa isang magsasaka upang makakuha ng espiritual na enerhiya na kailangan nila. Bukod sa Draconic Essences at Crystals, maaari din silang makakuha ng enerhiya sa pamamagitan ng Beast Cores. Hindi mabilang na mga hayop ang naninirahan. Liblib na mga lugar. At ang mga hayop na iyon ay nagpakita ng isang core sa loob ng mga ito pagkatapos na mabuhay ng napakatagal. Ang mga core ay mahalaga din para sa paglilinang. Patuloy ni Rayleigh. Kung ganoon, ang isang Draconic Essence ay ang core ng dragon. Tama ba? Tumigil sandali si Rayleigh para pag-isipan ang bagay na iyon. Saka siya tumango. Sa technical. Oo.